35 mga katawan ang nakapreserba sa basement ng bahay niya. Lahat sila ay ang mga lalaking naging parte ng buhay niya. Ito ay ang totoong kwento ng makamandag na si Vera Renskzi. Ipinanganak itong si Vera Renskzi ng ika-1903. Salat man sa mga material na bagay, busog naman ito sa pagmamahal ng kanyang mahal na ina. Ngunit sadyang maaga ito nasusubukin ng panahon. 13 taong gulang si Vera nang maulila ito ng kanyang pinakamamahal na ina. At dahil wala na nga na mapupuntahan pang iba, lumipat naman ito at nanirahan sa kanyang ama. Ito ay sa Yugoslavia na magiging ikalawang tahanan niya. Doon sa isang boarding school siya ipinasok ng kanyang ama. Ito ay dahil hindi nila makasundo ang ugali ng isa't isa. Sa pag-edad ni Vera ng 15 taong gulang, mas lalong lumala pa ang sigalot nila na mag-ama. Madalas na lumalayas ito o nag-iistokwa. Sumasama ito sa kung sino-sinong mga nobyo. Ang masaklap, lahat ng mga kalalakihan na sinasamahan niya ay mas matanda sa kanya ng doble, minsan triple pa. Tila ba laging hinahanap ni Vera na mayroon siyang matanda na makakasama. Ayon sa tala na matindi kung magselos ang dalaga. Naging bayolente ito at tila ba nawawala sa sarili. Kaya naman papalit-palit ito ng mga kapareha. Sa pagsabit nito ng ika-20 kaarawan ay mayroon na ito na pinakasalan galing sa isang kilalang angkan. Malayo man ang edad ng dalawa sa isa't isa, ang mayaman na bangkerong si Carl Schick ang pinili pa rin ng dalaga. Naging maayos naman ang pagsasama ng dalawa. Nagbunga pa nga ng supling na lalaki ang kanilang pag-iisa. Lorenzo ang ipinangalan nito sa panganay na supling niya. Ngunit unti-unti naghinala itong si Vera. Madalas na ginagabi ng uwi ang asawa. Sa isip nito na baka niloloko siya nito, baka may kinakalantari na itong ibang babae. Paano na siya? Paano na ang masaya nila na pamilya? Kaya naman nang paghandaan niya ng hapunan ang mahal na asawa, nilahukan niya ito ng lasong pamatay ng insekto. Kinabukasan, nag-iiyak itong pumunta sa bahay ng ilan sa mga kaanak ng asawa. Iniwan na daw niya silang mag-ina. Hindi daw niya alam kung saan pumunta, basta nag-alsabalutan na lang daw ito ni hindi inisip ang kahihinat na nilang dalawa na mag-ina. Lumipas ang mga araw, naging linggo, bago naging ilang buwan. Nabalitaan daw ni Vera na yumao na ang kanyang asawa. Ito raw ay naaksidente, lulan ng sasakyan na kanyang minamaneho. Hindi nagtagal, muling tumibok ang puso ng byuda. Muli ito ay nagpakasal. Ngunit tila ba di ito ang inaasahang buhay may asawa nitong si Vera. Palagi ang nag-aaway sila na mag-asawa. Tila ba di ito mapakali sa isip niya, kaya siya ganito ng mister niya. Malamang na mayroon itong iba. Matapos ang wala pang isang taong pagsasama, muli umiiyak si Vera sa mga kamag-anak at kakilala. Iniwan na namang muli siya ng pangalawa niya na asawa. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap daw ito ng sulat mula sa mister. Kahit kailan ay hindi na daw siya nito babalikan. Bahala na daw siya sa buhay niya. Ito na nga ang huling beses na magpapakasal itong si Vera. Ngunit hindi naman ibig sabihin na magiging mag-isa na lamang siya. Sa loob ng ilang mga taon, ilang mga kalalakihan ang naglabas-pasok sa kanyang pintuan. Hindi mahalaga kung ilan sa kanila ay binata, mas marami nga ay mayroon na mga asawa. Ngunit lahat sila ay iisa ang naging kapareha. Matapos na makadaupang palad nila si Vera, lahat sila ay nawala na. Sa tuwing madadawit si Vera sa pagkawala ng mga kalukadidang niya, palaging sinasabi nito na hindi niya alam kung nasaan sila. Basta-basta na lamang daw siya ay inabandona nila. Iniwan na lamang na basta-basta. Ang iba naman ay sinasabi niya na pinagpalit na din siya sa iba, kaya naputol na ang komunikasyon nila. Minsan, may nakilala itong si Vera na Ginoo na may asawa
at mga anak na. Nagkamabutihan agad ang dalawa. Nagsimula nilang pagsaluhan ang bawal na pag-iibigan. Naramdaman naman ito ng may bahay ng Ginoo. Sa suspetsya nito, makailang beses na sinundan nito ang kanyang mister na siya namang makailang beses na nagpupunta sa bahay nitong si Vera. Minsan isang gabi sa pagsunod ng ginang sa mister na nagtataksil sa kanya, maghapon magdamag na hindi ito lumabas sa bahay nitong si Vera. Sa pagkakataong ito, tumawag na ang ginang ng kapulisan. Ang asawa daw niya ay kasama sa loob ng bahay nitong si Vera. Ito ang naging dahilan upang ang pangyayaring ito ay masusi na nila na imbestigahan. Pinasok nila ang tahanan ng biyuda. Sa imbakan ng alak ng ubas, nagulantang sila sa matinding nadiskubre nila. 32 kabaong na gawa sa lead ang doon ay nakatambak. Nang silipin nila ang laman, doon nakalubog ang katawan ng 32 mga kalalakihan. Iba-iba ang estado ng nabubulok na nila na katawan. Dahil dito dinala si Vera sa presinto. Doon detalyadong inamin niya ang ginawa niya sa mga kalalakihang wala ng buhay sa bahay niya. Ayon sa kanya na lahat sila ay naging hindi tapat sa pag-ibig sa kanya. Kaya naman ang sukli sa salawahan lang puso ay ang kanilang mismong buhay. Kasama sa ikinumpisal niya na paminsan ay bumaba siya sa imbakan ng alak. Doon umuupo siya habang napapalibutan ng mga kabaong ng mga taksil sa kanya at lalaking sinaktan ang puso niya. Kinakausap niya sila na tila ba sila ay nabubuhay pa. Isa-isa niyang sinisisi sila sa sinapit nila. Kasama sa inamin nitong si Vera na kasama sa mga walang buhay na katawan sa bahay niya ay ang mismong kaisang-isang anak niya na si Lorenzo. Ayon sa kanyang salaysay na minsan daw ay dinalaw siya nito, ngunit hindi sinasadya na nadiskubre nito ang kanyang lihim na tinatago. Dagdag ni Vera na nagsumamo ito sa anak niya na wag na siya na ito ay sumbong. Ngunit imbis na iyon ang gawin ay pinagbantaan pa daw siya nito na isusuplong kung hindi nito ibibigay sa kanya anuman ang lahat ng hilingin niya. Kaya naman ang naging solusyon ay hinaluan niya rin ng lason ang inihain niya sa sariling supling niya. Kasama sa dahilan niya ay nang minsan daw ay dalawin siya ng kanyang anak ay sinabi nito na mayroon na siyang dilag na pakakasalan. Detalyadong ikinuwento ni Vera ang naging huling sandali ng kanyang pinakamamahal at kaisa-isang supling. Ito daw ay nanghugutin nito ang kanyang huling hininga. Sa bisig daw niya ito ay kanyang daladala. Ayon kay Vera na nais niya na maramdaman ng kanyang anak ang yakap ng ina sa huli niya na hininga. Dahil sa pag-amin nitong si Vera Renzi ay nahatulan ito sa sala ng pamamaslang sa 35 mga kalalakihan. Ang hatol sa kanya imbis na kamatayan dahil sa voluntaryo na pag-amin niya ay habang buhay na pagkakapilanggo lamang. Sa piitan na rin ito ay binawian ng buhay. Kasama si Vera sa itinampok sa palabas ng Discovery Channel na ang isa sa pinakanakakatakot na babae sa kasaysayan natin ng mga tao. Mga katinagalog ko, sa tingin ninyo, ano dapat ang title ng segment na ito? Isulat po ang inyong saloobin at ang inyong dahilan sa comment section sa ilalim. Ito ay upang sama-sama po na ito ay ating basahin. Ang pinakamagandang title po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.